Knowing God, ang ibig sabihin. Alam niya ang lahat ng ating ginagawa at naririnig niya ang lahat ng ating mga sinasabi. Sa lahat ng sasabihin natin, kailangan nagpapakita tayo ng paggalang at pagrespeto sa Diyos. Ngayong alam na natin na ang Diyos ay Diyos na naroon siya kahit sa ang dako, at alam natin na ang Diyos ay all-knowing God. Alam niya ang lahat ng ating sinasabi, alam niya ang lahat ng ating mga iniisip. Kaya mag-ingat ka, kaibigan, kapatid. Ang lahat ng sasabihin natin, kailangan nagpapakita tayo ng paggalang at pagrespeto sa Diyos. Sa anong dahilan? Dahil siya ang ating manlilikha. Ang tao ay nilikha ng Diyos. Sa paglikha ng Diyos sa tao ay umaasa siya na ang tao ay magiging katulad niya, na ang bawat lumalabas sa kanyang bibig ay magagandang bagay. Ine-expect ng Diyos yan sa tao. Sapagkat siya ay nagmula sa Diyos, binigyan siya ng Diyos ng Espiritu, at hiningahan siya, at siya'y naging kaluluwang buhay. So, ibig sabihin, walang bagay na nanggaling sa demonyo. Nilalang tayo ng Diyos, lahat ng bagay nanggaling sa Kanya yun. So, anong dahilan kung bakit tayo nakapagsasalita ng masama? Anong dahilan kung bakit nakagagawa tayo ng masama? Sapagkat wala naman tayong pagmamanahan sa dyablo. Dahil hindi tayo nanggaling sa Kanya. Nandiyan pa po ba kayo? Pero bakit nangyayari na ang tao ay nakapagsasalita, nakagagawa ng mga bagay na hindi maganda, gayong ang lahat pala ng nasa atin, buong pagkatao natin, espiritu natin, at kaluluwa natin ay nanggaling sa Diyos? Kailangan magsalita tayo ng may pagrespeto sa Diyos. Sanayin din natin magmula sa araw na ito. Sapagkat tandaan natin sa bawat pananalita natin, kahit na yung pagkagalit natin sa ating mga anak, minsan hindi natin na ipigilan yung ating sarili. Ang sabi ng Biblia, hindi naman bawal magalit. Pwede kang magalit. Kaya lang, iwasan mo ang magkasala. Pwede kang magalit. Pwede mong sabihin sa iyong anak na galit ka na sa kanyang ginagawa, pero huwag pumantong sa mga salitang magkakasala ka. Kailangan magsalita tayo. Panginoon man ay nagalit, di ba? Natatandaan nyo nung siya ay pumunta sa templo at nakita niya ginagawang lugar na pangangalakal ng templo. Nagalit siya, pinaghahambalos niya yung mga nagtitinda ron, pinagtataob niya ang mga mesa. Ang sabi niya, huwag ninyong gawing bahay kalakalan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Nagalit siya, pero hindi siya nagkasala. Tayo rin. Kaya natin gawin yun. Pwede tayong magalit na hindi nagmumura. Di ba? Kaya lang ang tao, para ma-i-express niya yung kanyang galit, kailangan niyang magmura. No? Kailangan niyang laitin ng tao. Kailangan niyang sabihin yung lahat ng ginagawang hindi tama ng tao. Di ba? Kahalukayin lahat. Pati yung mga 1942, yung Second World War na kasalanan ng tao, hahalukayin. Ginawa mo na naman yan. Dati ginawa mo na yan at talagang wala ka ng pagbabago. Huwag tayong magkasala kapag tayo'y nagalito, at huwag nating idawit ang pangalan ng Panginoon sa ating mga pagsasalita, lalo na't wala man lang kwenta yung ating sasabihin. Magkaroon tayo ng malaking banal na takot. Hindi lang po yung takot na ang nais kasi ng Diyos, hindi yung takot na katulad yung natanim sa akin nung bata pa ako. Kapag papasok ako sa simbahan, at siyempre dahil sa bata, maingay. Di ba? Sabi ng
ibang mga matatanda, oh, magkagalit ng Diyos. So nakanig sa isip ko, ganun ba talaga kaburutan ng Diyos pag nagsalita ako, magkagalit siya? Kapag naglaro ko sa loob ng simbahan, magkagalit siya? Hindi nila maipaliwanag sa akin yun. So, naintindihan ko na magmula nung ako'y maging Kristiyano, ang takot pala na yun, dapat banal na takot. Ang ibig sabihin, pagrespeto sa Diyos, iniiwasan mo ang magkasala, iniiwasan mo mag-isip ng kasalanan, iniiwasan mo magsalita ng mga bagay, lalong-lalo na iginadawit mo ang pangalan ng Diyos. Katulad ng mga nakakataas na panunungkulan natin. Hindi ba pagka dumalaw sila sa ating bahay o tayo mismo ang pumunta sa kanilang opisina, ingat na ingat tayo sa ating pananalita, di ba? Iniiwasan nating meron silang mapunang hindi maganda sa ating mga pananalita, iniiwasan nating magmura, iniiwasan nating meron silang mapuna sa mga pananalita natin. Bakit yung nagagawa natin sa mga nakakataas, sa mga nanunungkulan sa atin, pero hindi natin magagawa sa harapan ng Diyos? Yung pagrespeto sa kanyang pangalan. Dahil anytime, anywhere, kaharap natin ang Diyos. Kaya dapat tayong magpakita ng tamang paggalang sa Diyos. Lagi natin isipin na ang Diyos natin ay omnipresent. Diba? Sabi nga ni Haring David, saan ako pupunta, Panginoon, na wala ka? Pupunta pa ako sa ilalim ng tubig, pupunta pa ako sa ilalim ng lupa, pupunta pa ako sa kalawakan, saan man ako pumunta, nandoon ang iyong Espiritu. Saan ka magtatago sa Diyos? Iniisip mo, pag pumasok ka sa isang lugar, dahil tagong-tago, madilim na madilim, hindi ka makita ng Diyos? Malaking pagkakamali, kaibigan, kapatid. Saan ka man naroroon, nakikita ka at nadidinig ng Diyos ang iyong salita. Ngayon pong umaga, ako'y magsasalita sa paksang be careful. Ano yung kasunod? With my heart. Titingnan po natin ang kasunod, magpapakita ako ng graphics. Hulaan ninyo kung ano ang kasunod. Words, with your words. Yan po yung perspective nung iniimbento kong zipper ng bibig. Diyan ko po kinuha para sino mang umorder na Kristiyano, umorder na po kayo, make to order yan. Para sino mang mga Kristiyano gusto magsalita ng hindi magagandang bagay, zip, padlock. Isara ninyo ang inyong mga bibig. Ngayon po umaga ako'y magsasalita sa paksang, be careful what you say. Sa mga pananalita natin, kailangan tayo ay mag-ingat dahil anywhere, any place, ang Diyos ay nakikita at naririnig tayo. Meron pong sinabi sa Biblia, Matthew chapter 6 verse 9, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ang ibig sabihin, nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Siya ay isang banal na Diyos. Amen! Pero ang salitang banal na Diyos, ang pangalan na makapangyarihan, ang pangalan na banal ng Diyos, ay nadadawit sa mga walang kwentang pananalita. Sambahin ang ibig sabihin ng nangangahulugang siya'y banal, sagrado at kagalang-galang. Na dapat siyang alayan ng mataas na pagsamba at papuri. Dapat siyang respetuhin, igalang at itaas. Kaya binalaan ng lahat na huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Diba? Isa sa mga 10 commandments yan.
Great values. Ay, ano? Values. Values. So yung great values pala, eskwelahan pala yun. Values. Isa sa mga Ten Commandments yan na huwag mong babanggitin, na huwag mong itinadawit ang pangalan ng Panginoon, lalo na nagbibiro ka lang. Deuteronomy chapter 5 verse 11. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos, yang naparurusahan ko ang gumamit nito ng walang kabuluhan. Bakit marami mga tao hindi natatakot dyan? Ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kwentang bagay, mga pabirong salita, mga expression, bukang bibig. Ang salitang walang kabuluhan ay nakukuha sa salitang walang pag-iingat. Hindi sila maingat, pabulu-bulusok na pananalita. Gaano nyo kadalas marinig na binabanggit ang pangalan ng Panginoon bilang expression lang nila? O kapag nagulat ay binabanggit ang kanyang pangalan? Hindi nila iniisip ang maaaring maging bunga ng sinasabi nila. Kapag nagulat, napapamura, anak ng baka. Halimaw sa galing. Walang pagkakaiba po yan sa pagbanggit ninyo. Idinadawin niyo ang pangalan ng Panginoon. Hindi sinasama ninyo doon sa mga ganong pananalita. Iginagaya lang nila ang pangalan ng Panginoon doon sa mga ganong pananalita. Expression. Huwag ninyong gawing expression ng pangalan ng Panginoon. Kung wala lang kwenta, ang sasabihin ninyo sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay isang napaka-makapangyarihang pangalan. Nagpapaalis ng dyablo sa isang taong pinoses. Napaka-makapangyarihang pangalan. Pangalang nagpapatawad ng kasalanan. Pangalang nagliligtas. Kaya huwag niyong gagamitin expression lang ang pangalan ng Diyos. Leviticus chapter 19 verse 12. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan, ito ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Ang ibig sabihin ng paglapastangan niya yung sirain, saktan. Nasasaktan ang puso ng Diyos. Dinudumihan ang pangalan ng Diyos. Na parang pinaglalaruan na lang nila ang pangalan ng Panginoon. Sumusumpa sila sa pangalan ng Panginoon. Mapaniwala lang nila ang kanilang pinangangakuan. Parang sounds familiar, di ba? Sasabihin pa nila, Pexman, saksi ko ang Diyos. Saksi ko ang langit at ang lupa. No? At meron pang mga taong, Diyos ko, manalo po sana ako sa wedding. Isipin mo, hinihingi mo ng blessing ang Diyos na ang hinihingi mong blessing ay bawal na ginagawa. Pagsusugal. May mga tao pang, lalo na mga lalaki yan, dinadawin pa yung pangalan ng Diyos sa kanilang mga panliligaw. Sabi niya, Diyos ko, sagutin po sana ako ng aking nililigawan. Eh, samantalang may isa pa siyang girlfriend. Anong gusto mo? Meron pang Lunes, pang Martes, pang Miyerkules, hanggang Sabado at magde-day off ng Linggo? Nilalait ang pangalan ng Diyos dahil sa gawa ng mga Kristiyano din. Alam niyo ba yun? May mga taong ayaw pumasok sa loob ng church din yan. Salit na paparami tayo, pakunti na tayo ng pakunti. Bakit? Dahil sa walang habas at walang ingat na pananalita ng ibang mga Kristiyano. Naniniwala ba kayo doon? Totoo ba sinasabi ko? Sapagkat nadadawit ang pangalan ng Diyos, nilalait ang
mga anak ng Diyos. Ezekiel chapter 36 verse 20 to 23. Ngunit sa lugar na kinapuntahan nila ay binigyang daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila'y mamamayan ni Yahweh? Bakit pinaalis sa kanilang bayan? Nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinapupuntahan nila. Kaya sasabihin ko sa Israel na ito, ang pinasasabi ko, lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi dahil sa banal kong pangalan na sa inyong hinayaang hamakin sa lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Kung saan man tayong pumunta, eto tandaan nyo, upo muna ako, nangangawit na ako. Nakalimutan ko, nakatayo pala ako. Kaya pala sabi ko, nangangawit ako. Bakit ako nangangawit? Oo, pala, nakatayo pala ako. Okay. Praise God. Nakakalimutan ko ng umupo. Lagi na lang ako nakatayo. Amen. Praise God. Kung saan man tayo pumunta, tandaan ninyo, kapag sinabi nyo kayo'y mga Kristiyano, kapag sinabi nyo kayo'y mananampalataya, representative kayo ng Diyos. Representative kayo ng Kanyang salita. Kapag sinabi nyo kayo'y mananampalataya, pinagmamasdan na kayo ng taong sinabihan ninyo kung ano ang anong klase ang inyong pananalita, kung anong klase ang inyong mga gawa, kung paano nyo sila itrato. Kaya tandaan nyo, tayong mga Kristiyano ay ambassador ni Kristo. Tayo ay representative ni Kristo. Kapag tinawag tayo mga mananampalataya pagkatapos, sinungaling ka, magdaraya, magnanakaw. Pastor, hindi po ako magnanakaw. Oo. Babasahin ko sa inyo. Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog, isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Kayo po makakasagot niyan sa inyong sarili. At wala ko sa tamang lugar upang kayo hatulan. Pero natitiyak ko at from the beginning na naging Kristiyano ako, maraming mga Kristiyanong magnanakaw. Masakit pakinggan, pero totoo. Nakalulungkot na ayaw nilang masabi na sila ang nanakaw, pero pinagnanakawan nila ang Diyos. Iwan na natin yung kategoryang yun. Yung pagsasabi natin ng masama sa pangalan ng Panginoon. O idinadawit natin ang pangalan ng Panginoon sa pagsasabi ng mga bagay na expression lang, idinadawit natin ang pangalan ng Panginoon. Pumunta tayo sa ibang kategorya. Mag-ingat sa mga lumalabas sa ating bibig na nagiging sumpa sa pinagsasabihan natin. Ang isang salita na akala ng ilan, kaya niya nasabi ang salitang yon kasi galit lang siya. O kung minsan naman, meron silang nasasabi masama kasi natutuwa sila. Di ba? May mga taong ganon. Pag natutuwa, nagmumura. Pag nagagalit, nagmumura. Pag nalulungkot, nagmumura. Murang-mura ang mura sa kanila. Mga pananalitang nagiging sumpa sa isang taong pinagsasabihan. Pero hindi natin alam niyo ba, na nagpapakawala tayo ng sumpa. Tandaan nyo, sabi ng Biblia, ang dila natin ay makapangyarihan. Anumang bitawan ninyong mga salita ay nagkakaganon ang taong pinagsasabihan natin sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos at binigyan kapangyarihan ang ating mga dila upang mangyari ang ating sinasabi. Kapag nagpakawala ka ng blessing sa isang tao, pagpalain ka ng Diyos.
ingatan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Dapat puro mga positive ang ating mga sinasabi. Para ingatan dahil nire-respeto ng Diyos ang iyong sinasabi. Pero kapag sinasabi mo, ganyan ka na, nakatapa ka, bubo kasi, bubo ka. Kaya ang nangyayari, yung anak mo nagtataka pa, hindi 3 taon na sa grade 1. Bakit? Kasi inilalabas mo sa iyong bibig na bobo siya. Kaya yun ang nangyayari, nagiging bobo siya. Ayaw mo sumunod, hanti ka ng ulo, hanti ka ng ulo mo. Nakakagigil ka. Ano nangyayari? Lalong nabitigas ang ulo ng bata. Magsalita ka ng positive sa bata. Bagamat sinabi mo, matigas ang ulo niya, anak, kailangan palambutin mo ang ulo mo. Kailangan sumunod ka. Kailangan sundin mo ang magulang mo. Sundin mo ang mga nakakatanda para malugod sa iyo ang Diyos. Maraming lumalabas na panlalait, mga sa kapwa natin, mga pagmumura. No? Minsan kahit kausap mo ang isang tao, nakangiti ka, pero iisip mo, nagmumura. Di ba? May mga kaplastikan tayong ginagawa kung minsan eh. Romans chapter 3 verse 14, puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Ano ba yung lumalabas sa bibig? Ang sabi ng Biblia, yung lumalabas sa bibig galing sa puso yan. Di ba? Sa lumang tipan, eto tandaan nyo mga anak, pakitaas nga yung mga kamay nyo, mga anak. Yung mga may magulang pa, na buhay. Okay, eto tandaan niyo Sino mang magsabi ng masamang bagay sa kanyang magulang nung panahon ni Moises ay dapat patayin. So, ibig sabihin, ganun pala katindi ang pagsasabi ng masamang pananalita sa magulang. Ang parusa. Tignan natin. Leviticus chapter 20 verse 9. Ang sino mang magmura sa kanyang ama, parami akong naririnig na ganun. Lola, lolo, nanay, tatay, minumura. Ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Managot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. Kano katindi ang kaparusahan na to? Kaya mapalad tayo ngayon dahil nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo dahil yung kasalanan na ginawa natin nung nakaraan, hiningi na ng tawad ng ating Panginoong Jesucristo para lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, para lang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi nga ng Biblia, without shedding blood, kung walang bumulwak na dugo sa krus ng Kalbaryo, ay walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Alam niyo, kung tayo nabubuhay pala, doon sa panahon ni Moises, naku, wala nang natitira sa akin. Dahil hindi nga tayo nagmumura sa ating harapan, pero sa isip natin, minumura natin. Ang anak na lumait sa kanyang ina o mga magulang ay dapat patayin. Sa ating panahon kaya, alam niyo ang sasabihin ng Panginoong Yesus? Ang lumait at magmura sa kanyang magulang ay dapat patayin sa pagmamahal. Lalo pa silang mahalin. Sapagkat kawawa itong mga tao na to. Ang hindi nila alam, buhay pa sila, sinusunog na ang kanilang mga kaluluwa sa impyerno. Isipin mo, magulang mo, ginamit ng Diyos para ikaw ay mabuhay, lumabas dito sa mundo. Pagkatapos mo, murahin mo, anong klaseng anak ka? Marcos 7:10. Halimbawa, inutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina at ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Inulit lang po dun sa Marcos yan.
So, ibig sabihin, epektibo pa. Effective pa. Sa New Testament, ang sinabi ng kautusan ni Moises. Kaya maraming mga taong buhay nga sila ngayon pero patay na. Maraming mga taong mga zombies ngayon. Humihinga pa, nakatayo pa, nakapagsasalita pa, pero patay na. Ano ibig sabihin nun? Patay ang kanilang espiritu, putol na ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang hinihintay na lang ng Diyos ay humingi sila ng tawad. Ang hinihintay na lang ng Diyos sa kanila ay humakbang sila para lumapit sa Diyos. Alam niyo ba na pati yung mga nagsasalita ng hindi maganda sa mga nanunungkulan, yung mga ano ba yun, samahan ng mga magsasaka sa, ano na tawag doon? Yung mga iba't ibang klaseng mga grupo na nagsasalita ng hindi maganda sa gobyerno, alam niyo pala na yun ay kasalanan sa Diyos. Ecclesiastes chapter 10 verse 20, ni isa-isip ay huwag sumpain ang inyong hari. Alam niyo, ang nasa kapanahon na natin, maraming mga nagmumurake doon lang sa Facebook. Napakaraming, ewan ko bakit nakakapasok sa Facebook yun. Yung pagkarami-raming mga mura kay Noy-Noy. Oo. Huwag ninyong sa isip man lamang ha. Ang sabi, huwag ninyong sumpain ang inyong hari. Ni sa pag-iisay, huwag hamakin ang mga mayayaman sapagkat may pakpak ang balita at may tainga ang lupa. Ano ibig sabihin yan? Makakarating din sa akin yan, mga sinasabi niyo yan. Sabi ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto niyo malalaman ko rin yan, mga sinasabi niyo yan. Mag-ingat tayo sa mga hindi tamang pananalita. Ang kautusan ay ginawa para sa mga hindi ginawa ang kautusan para sa mabuting tao. Ginawa ang kautusan para sa mga taong mali o para sa mga taong makasalanan. 1 Timothy chapter 1 verse 9. Alalahanin natin ang kautusan na hindi ginawa para sa mabuting tao, kung hindi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal. Ito yung mga taong minsan ay walang hilig magsalita ng mga pananalitang magaganda. Diba? Kasi kung ano yung mga sinasabi mo, yun ang ugali mo. Mga mahilig magsalita ng mga walang kwentang pananalita. Mga nakakasakit sa kapwa. Mga panlalait. Kinabi nga ni Pablo sa kanyang salita, yan ay ugaling hindi na dapat nakikita sa mga Kristiyano. Yung mga panlalait sa ating kapwa. Asa ba? Kayo'y hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiyapin o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kahuluhang pananalita. Mga pananalita at pabirong, hindi nararapat sa halip, magsapasalamat kayo sa Diyos. May mga tao kasing makapagpatawa lang magkukwento ng mga berdeng pananalita. Diba? Para mapatawan niya yung kanyang paligid. May mga taong makapagpatawa lang kahit lait-laitin yung kapwa. Diba? Tulad ni Vice Ganda. Pero nabawasan na ngayon. Diba? Nag-iba na yung kanyang pananalita. Dahil maraming bumatikos sa kanyang pananalita. Ang una niyang binabatikos ay yung pamilya ni Pacquiao. Pero nakakahanga. Kahit isang salita, wala kang narinig magmula sa pamilyang Pacquiao sa kanyang panlalait. Sabi niya, kahit pabiro lang,
Yung mga pananalitang hindi magaganda o mga green jokes na tinatawag. Mga Kristiyano kayo, hindi na dapat naririnig sa inyo yung mga ganong klaseng pananalita. Hindi yun basta salita kung hindi yun ay pagpapakilala kung sino ka. Dahil kung ano ang laman ng iyong kalooban ang siyang lumalabas sa bibig mo. Matthew 15 verse 18, 17, simulan natin sa 17. Hindi ba ninyo nalalaman ng ano ang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? Sabi niya, yung mga lahat ng kinakain nyo, pag nalusaw yan, pag na-digest, ilalabas lang ng quick yan kasi basura na yon, no? At naiiwan yung vitamin sa loob ng katawan para nakapagpapalakas sa tao. Verse 18. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao. Ibig sabihin, hindi yung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao kasi may mga tao nagbabawal ng huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganyan. Ayaw ng Diyos yan, huwag kang kakain ng ganon, huwag kang kakain ng ganon. Lalo na pag Biyernes Santo. Diba? Pag Biyernes Santo, ibigay nyo sa amin lahat ng karne nyo, kami kakain. Hindi ang lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao kung hindi yung lumalabas. Sapagkat, bakit? 19. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalo niya, pakikiyapin, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Ibig sabihin, kaya watch